When God closes a door, He opens a window. Narinig niyo na po ba yun? Ang tanong, naniniwala po ba kayo doon sa kasabihan na yon? Pag may sinarang pintuan ng Diyos, magbubukas siya ng bintana. Kung ako po ang tatanungin niyo, hindi ako masyadong naniniwala sa kasabihan na yon. Bakit? Bakit magbubukas ng bintana ang Diyos? Bakit niya tayo papapasukin sa bintana kung pwede naman siyang magbukas ng pintuan? Amen? Sino ang mga pumapasok sa bintana? Mga magnanakaw. Papasok ka lang sa bintana kung nakalimutan mo ang susi sa inyong bahay. Amen? Kaya nga po, gusto kong kalimutan niyo yung kasabihan na yon. Because there is a better saying. There is a better belief. At ito yung tandaan niyo. That when God closes a door, God opens a better door for you. Amen? Yun yung mas magandang kasabihan. Yun yung mas magandang paniniwala. Ang tanong, bakit ba minsan ang Diyos may sinasarang pintuan sa ating buhay? Bakit minsan may hindi binibigay ang Diyos sa atin? Why does God say no to us sometimes? Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng no sa Tagalog? Hindi. But the word no is actually an acronym. Meron pong ibig sabihin ang dalawang letra ng no. At ito yung gusto ko ding tandaan niyo. No, N-O, means new opportunity. Pwede niyo po bang ulitin yon? New opportunity. N-O, no, also means new option. Ulitin niyo nga po, new option. So pag ang Diyos sinabihan ka, no, hindi, pinagsaran ka ng pintuan, tinataboy ka ba ng Diyos? Ibig ba sabihin, hindi ka mahal ng Diyos? Ibig sabihin, binabaliwala ka ng Diyos? Hindi. May dahilan ng Diyos, bakit pinagsarahan ka niya ng pintuan? Because God's no means He is giving you a new opportunity. God is presenting to you a new option. Binibigyan ka ng bagong oportunidad. Binibigyan ka ng bagong grasya ng Panginoon. When God closes a door in your life, remember this, my dear friends, God is only protecting you. Nililigtas ka ng Diyos. Yan yung sinasabi niya sa Ebanghelyo, ako ang pintuan. I am the door. Baka kung saan-saan ka pintuan, pumapasok, pero pag pupuntahan mo, papasukan mo lang ang Diyos. God will lead you to new graces, to better blessings in your life. Amen? May kausap po akong OFW. Kinekwento niya yung buhay niya sa akin. 3 times po sumubok makapasok sa ibang bansa. Ginagamit po yung mga tour. Sasama po sa pasyal, pero magpapaiwan para makapasok sa ibang bansa, makapagtrabaho. Pero 3 beses nahuli. 3 beses pinauwi sa bansa. Very traumatic. Napakasakit, napakahirap. Could you just imagine? Gumastos ka na, naubos ng pera mo. Nakakatakot, nasa ibang bansa ka, walang kakilala. Hinuli ka, pinadeport ka, pinauwi ka. Yung pinaghirapan na pera, saan napunta? Sa wala. Pero hindi pa rin po tumigil. Hanggang finally, nakapasok nga sa ibang bansa. At pagpasok po, nagtatrabaho, nakilala niya yung amo niya. Napakabait. At nakita po yung galing niya, yung potential niya. Alam niyo pong ginawa ng amo niya? Pinag-aral siya doon sa ibang bansa. At nakatapos siya. At dahil po doon, umangat yung buhay niya. Ba ngayon, siya pa po yung tumutulong sa mga ibang Pilipino doon. Dahil marunong na siya magsalita ng ibang lengguwahe. Tingnan niyo po yun, no? 3 times rejection. 3 beses, nasayang ang pera, pinauwi. It was God's no. Hindi pinagsarahan ng pintuan ng Diyos. Pero may dahilan.
Dahil siya ay dinadala ng Diyos dun sa tamang tao na makakatulong sa Kanya. Dun sa mas magandang oportunidad. Kaya nga magtiwala ka sa Diyos, ang ating mabuting pastol. Ang tanong, ano yung mga hinaharapan mong nakasarang pintuan ngayon sa iyong buhay? Hanggang ngayon ba hindi ka pumapasa sa board exam? Nakailang take ka na? Hanggang ngayon ba nagfe-fail pa rin yung business na inuumpisan mo? Hanggang ngayon hindi mo pa ba makita yung Prince Charming mo? Hanggang ngayon hindi ka pa rin gumagaling? Iba't ibang doktor na ang pinuntahan mo, kung ano-ano mga gamot ang iniinom mo, kung saan-saan ka na hospital pumunta, kung saan-saan ka na simbahan nagdarasal, hanggang ngayon, hindi ka pa rin bumubuti sa iyong kalusugan. Huwag kang titigil. Magtiwala ka sa Diyos. Dahil pag lumapit ka sa Diyos, ang Diyos ang magbubukas ng mas mabuti at mas magandang pintuan sa iyong buhay. Amen. Anong sinasabi ng pangalawang pagbasa? Napakaganda. Pag nagtsatsaga ka sa iyong paghihirap at pag nagpapatuloy ka pa rin sa paggawa ng mabuti, pagpapalain ka ng Diyos. When you suffer and yet when you persevere in your suffering and yet continue doing good, St. Peter says, there is grace in that. Totoo po yun. Meron po akong pinuntahan. Inanyayahan po ako mag-bless ng bahay. Ito pong bahay ay nasa isang exclusive subdivision. Pagkakita ko po sa bahay, napakaganda. Yung mga gamit, primera klase. Napakaganda po ng pagkagawa nitong bahay, napakalinis. At pagkatapos po ng blessing, ito pong matanda, yung nanay, nagkukwento sa akin. Sabi, Father, alam nyo ba, nung bata yung mga anak kong yan, nakatira lang kami, nangungupahan. Tigto 20 pesos yung upa namin nun. Dito lang kami, sa squatter area. Minsan sa hirap ng buhay, hindi ako makapagbayad. Anong ginagawa sa amin? Pinapaalis kami. Napakarami namin mga bahay na tinirhan. At umiiyak ako. Nagdarasal ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, dasal ko, pagdating ng araw, sana magkaroon kami ng sarili naming bahay. Ganun lang yung dasal ko, Father. At tingnan nyo naman po, napakabuti ng Panginoon. Hindi lang kami binigyan ng sarili naming bahay, magandang bahay pa. At may bonus pa. Lahat ng mga anak ko, kahit na nagtitinda lang ako, napatapos ko sila ng kolehiyo. Professional na sila, nakapag-abroad pa sila. Hindi po ba mabuting balita yon? Na kung magtitiis ka lang, kahit na mahirap at pagpatuloy mo yung mabuti mong ginagawa, may grasyang naghihintay sa iyo. Kaya pag nanghihina ka na, anong kailangan mong gawin? Palagi kang lumapit sa Diyos. Sabi ng ating Panginoon, pakinggan niyo ako. Dahil kung hindi tayo nakikinig sa Diyos, mawawala tayo sa Diyos, at pag nakalayo tayo sa Diyos, ano ang ating mararanasan? Hindi lang kahinahan, kundi kamatayan. It is only through the Lord that we are saved. It is only through God, our good shepherd, that we receive life. It is only through Jesus that presents us a better life. Amen? So, nasaan ka na ngayon sa iyong buhay? Ano ang mga nakasarang pintuan sa iyong buhay? Saan ka nahihirapan ngayon sa iyong buhay? Huwag mong kalimutan, maging tapat ka sa Diyos. Makinig ka sa mabuting pastol. Magtiis ka sa iyong paghihirap, sa iyong mga pagsubok, sa iyong mga suliranin at problema. Dahil ang Diyos ang magbubukas sa iyo ng mas magandang pintuan at pagpapalain ka niya ngayon at magkailanman.